Hi, ulit sa ating mga katek natin dyan. And magandang araw sa inyong lahat. And welcome back sa ating channel. And ngayong araw mga katek ay meron tayong gagawin na video dito. Bali, ito ay isang T-band na 42-inch LED TV. Ang problema daw nito ay natamaan ng kidlat mga katek. So, ginawa ko na to dati. And nagkulang tayo ng parts kaya ngayon lang natin nabalikan. Bali, ang problema nito ay yung power supply niya at yung PWM sa backlight driver. So ngayon ay dumating na natin at dumating na yung ating order. So ngayon binalikan natin to at sana ay magawa. So ngayon mga katik ay ituturo ko sa inyo yung siguro may nakakita na nito at marami nang gumagawa na katik natin yung 4 wires. Ito ay dalawang modify ito doon sa 4 wires sa primary supply at saka doon sa secondary na PWM sa ating backlight driver kasi wala tayong makitang parts. So lagyan lang natin ng backlight driver. So mga katik ay sanay panoorin ito hanggang huli at sana ay may matutunan din kayo. So ngayon umpisa na natin ito mga katik. So ito yung unit natin mga katek. And ngayon ay nilagyan natin ng 4 wires kasi doon sa primary tumama yung kidlat ata. Kasi yung MOSFET transistor niya dito ay shorted at saka yung fuse ay pumutok rin. Pati yung PWM dito sa ating primary ay sira rin. So mga katik ay nilagyan natin ng 4 wires. Nung dati ginawa ko to, akala ko sa primary lang ang problema. So kalaunan ay may problema din pala sa ating dito sa ating PWM dito sa backlight driver natin. Ayan. Bali napaandar ko na to mga katik nag-usilit na itong whole board. Kaso lang ang problema, walang ilaw yung ating backlight kasi sira yung PWM. Na sana ay papausilit sa ating MOSFET transistor kaso lang wala tayong stock. So ngayon ay buti dumating na to yung ating in-order sa Lazada, itong backlight driver na ito. So ngayon binalikan natin to para sana ay magawa. So yung mga katik, siguro na sa video ko na dati kung magpapalit kayo ng 4 wires, kunin nyo yung grounded na MOSFET transistor dito. Tapos yung PWM for sure sira yun. Kunin nyo at siguraduhin nyo lang na okay itong yung fuse, tapos itong choke nya at yung mga rectifier diode dapat intact yan, nandyan yan, at saka yung filter natin at saka yung mga fusible resistor na para sa ground. Yun lang ang siguraduhin kunin natin mga katek, yung PWM nya kasi for sure pag nag 4 wires kayo at wala nang grounded yung filter ay gagana yan. Pati yung optocoupler nya dito sira rin, so kaya tinanggal ko na. So mga katek, yung red lines ay doon sa ating drain and yung black wires ay nandito sa ating filter sa negative. Din ating secondary, yung blue ay nasa ating secondary ground. Yung mga katek, para makita nyo, ayan, nasa negative secondary siya. At yung yellow naman ay positive, nasa 12 volts. Dito ako na-connect sa 12 volts mga katek. So ayan, sa positive yung yellow, sa positive na filter para sa ating 12 volts secondary. So then ito mga katek, yung PWM nya dito, ito yung sira din, dito yung sira yung PWM nya dito. Ano ba yan? Na nilagay ko na dito mga katek. So ngayon ay kinuha natin yung data doon sa ating PWM dito, yung number search natin sa Google kaso wala tayong makitang pinout wala tayong nakitang datasheet ng ating
PWM. Siguro hindi pa to na ilagay sa Google kasi mga bagong modelo na to eh. So yung mga katek ay yung itong ating backlight driver ay nasa 12 volts yung ating supply. Ayan, ito yung ginawa natin, kinonect natin dito sa ating 12 volts dito. And ito mga katek ay siguraduhin nyo lang kasi ang binasihan ko lang dito kapag adjust ay nasa 3 to 5 volts siya. And then yung enable niya, ayan, nasa mga 2.5. Kasi ginagawa ko dati dito, naglagay ako ng backlight driver. Nabaliktad ko yung adjust inilagay ko doon sa enable hindi siya gumana. So ngayon binaliktad ko rin. Pag binaliktad ko, so ayun gumana. So ang pagkatandaan lang dito mga katek ay yung adjust ay nasa 3 to 5 volts, tapos itong enable ay nasa 2.5 volts siya. And ngayon mga katek, dito lang tayo medyo nahirapan kasi wala tayong datasheet o pinout doon sa PWM. So ganito mga katek, ito yung power supply niya. Ito yung 12 volts na input sa ating PWM. Dito ako nag-connect kanina kaso lang pag nag-oscillate na siya, naglo-low voltage itong nagpo-protect itong ating backlight driver kasi nagiging yung 12 volts dito ay nagiging 11 point something na siya. So medyo bumaba. So ngayon ay ginawa natin, dito lang tayo nagkabit doon sa main talaga na diode dito tayo nag-connect. So pagka on natin 12 volts siya, eksakto 12 volts. So hindi na namamatay na itong backlight driver natin na ito. So ngayon mga katek, dito ako nag-trial and error din ako dito. So ito, chinek ko itong mga pin na ito kung saan yung 2.5 mga katek yun ang enable. Tapos kung ano yung 3 to 5 volts, yun ang adjust. So dito nag-check ako kanina, and ito is nasa 4.4 volts. So ito ang adjust. Then ito yung 2.5. So ito yung enable, yung blue wires natin na kinabit ko dito. So wala tayong magawa kasi wala tayong nakuhang pin out. So ginanon ko lang pag trace yung enable voltage saka yung adjust voltage. And bali dito ay tatlong voltahe lang yung input voltage na 12 volts, yung enable na 2.5 at saka itong adjust na nasa 4.4 volts mga katek. So ganun lang mga katek, yun lang ang gawin nyo kung sakaling may natagpuan kayo na problema na tulad nito. Bali paanarin nyo lang yung board, tapos kung ang problema ay PWM lang, so check na nyo lang ito para makikita nyo yung supply voltage, yung BIN nya, tapos yung enable at saka yung adjust voltage. And ngayon mga katek, ang ginawa ko dito ay trinay ko itong paandarin. Bali napaandar natin yung power primary, then dito lang tayo magkakaroon ng additional yung backlight driver natin na ito. So mga katek, kinunik ko siya sa ating indicator para makita natin kung may power na ba. And then yung backlight drive, yung backlight na wire ito, yung papunta sa backlight, in-extensionan ko na lang ng wire para makaabot tayo dito banda, para makapag-check naman tayo kahit hindi tayo nakakabit dun sa ating main nalalagyan sa ating main board, power supply board. So yan mga katek, so ngayon ay try natin itong paandarin mga katek para makikita natin kung gagana na ba itong ating backlight driver, kung kaya na ba niya itong paandarin itong 42 inch LED TV, smart TV nito mga katek. Ayan, kasi nag-search ako sa Lazada, ito yung nakita ko, nasa 42 inch hanggang 65 inch na pwede dito. So ngayon ay try natin kung gagana ba mga katek. Bali plug muna natin mga katek. So mga katek, bali paandarin na natin ito mga katek, and bali binalot ko muna ito ng papel para for safety reason lang mga katek. So ngayon voltage checking tayo ngayon
kung kaya bang paandarin itong ating backlight dito mga katek, ng ating in order na backlight driver. So ngayon ay plug muna natin to mga katek. Ayan. Tapos kung makikita nyo yan mga katek, meron na siyang red light standby. So ito yung ginamit yung mga katek sa ating 4 wires ay yung 12 volts ako nag-connect. So nga ito yung 12 volts nya. Ayan. So yun sa mga katek, nasa 11 to 12 volts siya. Kasi kadalasan ganito pag may ganitong mga pangyayari mga katek, kapag hindi siya nakapag-oscillate, pag naka-standby lang siya ay medyo magalaw yung voltahe niya. So yung mga katek, ito pa yung trimmer natin sa ating 4 wires. Yun lang ang adjustin nyo kung saan kayo kukuha ng paglagay nyo sa secondary, sa 5 volts ba o sa 12 volts ba. Yun lang gamitin yung trimmer. Yun lang ang i-adjust nyo. So ngayon mga katek ay bali pindutin muna natin tong ating power button dito. And pag mag-oscillate ito, nagkukulay blue to siya mga katek. So ayan. So mga katek, pag nag-blue siya, it means nag-oscillate ng ating power supply at saka itong ating power, ating main board. So ay mga katek, kung makikita nyo mga katek, umilaw yung ating backlight. Pero wala pa tayo makikita niya kasi hindi pa natin kinabit yung LVDS na papunta sa ating panel. So ayan mga katek, kung makikita nyo, umiilaw na yung ating backlight. Ayan. Then check tayo dito sa ating filter, sa ating backlight driver na papunta sa ating backlight. Check natin to kung ilang voltahe. So ngayon ay nasa 74.9 volts siya mga katek. At saka yung ating supply dito, ayan, nasa eksakto 12 volts siya mga katek. At yung sinabi ko yung kanina, ito yung adjust ay yung blue wires. At saka yung enable ay nasa yung kulay puti na wire. So ngayon i-check natin kung ilang voltahe ito. So dito na lang tayo mag-check mga katek. Yung blue wires, yung enable natin nasa 2.6 sa mga katek. Sa sinabi ko kanina nasa 2.6. Tapos itong adjust naman nasa puting wire. Ayan. Yung adjust naman nasa puting wire ay nasa 4.2 mga katek. Bumaba lang siya ng 0.2 volts. Si 4.4 yung kanina. So yung mga katek ay kabit natin tong board at saka paandarin natin kung okay na ba siya. Gumana na ba na itong iting whole unit mga katek, kasi gumana ng ating backlight. So lagay muna natin doon mga katek. So ngayon mga katek ay plug natin. Yan. Shout out kay boss. So kung makikita nyo mga katek, meron na siyang standby voltage. So pindutin natin to. Yan. Tapos tingnan natin dito mga katek. So ayun oh. Ayun. Lumabas na yung smart TV niya mga katek. So successful yung ginawa natin. Gumana yung ating backlight driver. So mga katek, nandun na yung no signal niya mga katek. Signal na yata yung kulang dito mga katek. So bali matatagalan tayo dito mga katek kasi arrange pa natin tong kung saan ang kakasya itong mga modified board na ilagay natin ito mga katek kasi masyadong masikip.
So mga katek ay i-arrange muna natin to. A few inches later. So ayun mga katek, balik tayo mga katek. And matapos na natin ng mailagay, makaibit natin yung mga modify board natin. So medyo tagalan tayo, inabot tayo ng million years bago matapos, at sa wakas natapos rin. So ayan siya mga katek, yung 4 wires. Ayan, tapos nandito naman banda itong ating backlight driver. Kasi walang mapaglagyan mga katek, ito lang yung may vacant, may bakanting spasyo mga katek. So ngayon mga katek ay titest na natin. Lag natin to. Tapos standby red lights. So ngayon pindutin natin ito mga katek, kasi walang remote. So ayan mga katek, ayun oh, Yun oh. mga katek, kung makikita nyo sa ating Smart salamin TV. mga katek, lumabas na yung smart TV. Tapos yun ang no signal. So ngayon mga katek, try natin lagyan ng flash drive. Yun oh. Wow! Kaso lang ay hindi tayo makapag-select kasi walang remote. Meron naman tayong maraming remote dito pero hindi naman compatible to mga katek. Kahit Diband ang brand, ito yung problema ng Diband. So bali tatawagan muna natin yung may-ari nito, tapos sabihin natin na padala yung remote dito sa shop para makapag-check tayo ng maayos. But at least naging successful yung ginawa natin mga katek. Na-revive natin tong unit kahit natamaan na ng kidlat. So dalawang modify po ang ginawa natin ito mga katek. So ayan. Sana naman ay kahit konti meron kayong natutunan sa ating video sa araw na ito mga katek. Panibagong araw po. Sana po ay nasa magandang kalagayan kayong lahat ngayon. So bali, close muna natin ito mga katek. So yan mga katek, so natapos na rin natin itong ating ginawa sa araw na ito. And salamat naman at napagbigyan tayong naging successful yung ginawa natin. So mga katek, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga masugid na taga-subaybay at taga-panood na lagi pong tumatangkilik sa ating mga video, at sa ating mga kaibigan na katek natin dyan, sina si Sir Nestor Balos at si Sir Leboy Technician, si Juetech at si Amianan Tech. Shout out sa inyo mga idol. So at least mga katek, sana ay may natutunan kayo sa ating video na sa araw na ito. Kahit alam kong meron ng maraming gumawa nito, pero ginawa ko lang to para sa mga kaibigan natin na baka sa mga hindi pa nakapanood ng ganitong video. So sana po ay makatulong sa inyo. At hanggang dito na po mga katek, at maraming salamat sa inyong lahat. To God be the glory. Thank you.